bawat tao ay may iba't ibang istorya. Mapasimpleng individual, magarap, may kayang mga balita. Subalit, sa kwentong ating tutunghayan ngayon, ating babalikan ang isang payak na pamumuhay sa bukid. Ang kwento ng isang pamilya patuloy na lumalaban sa gitna ng hamon ng buhay. Rosa, sa palagay mo, kaya ba natin pagtapusin ang pag-aaral ng mga bata? Hindi rin ako sigurado, Andres. Pero, yun ang gusto ko gabi-gabi. Ang makita silang graduate na lumasense ko. Sana nga lang, may spot yung pan. Hindi lang sana magsasakaan ng mga asawa mo. Hindi ka sana maghirap ngayon. Sitya ka na, Rosa. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa'yo. Ano ba yung sinasabi mo, Andres? Gilan mo nga yung kadramahan mo. Pinili kitang mahalin, hindi dahil sa kaya mong ibigay, kundi dahil sa kung sino ka. Eh, anong kahit ang gawin ko, parang kulang pa rin. Pero salamat, Rosa. Dahil hirap ang lahat, nandiyan ka pa rin. Iisa tayo sa laban na to, Andres. Simula nung pinili kitang maging kabiyak, tanggap ko ng hirap. Pero, minsan nga lang, hindi maiwas mag-isip na kung sana kapaaral tayo ng ating mga magulang noon pagka ibang takbo ng buhay natin ngayon. Pero, hindi rin natin sila masisisi. Pero, ginawa rin nila ang lahat kasi nila mag-iyak. Parang pinaalala ko lang, Rosa. Magkamuli yun na si Susan sa pasukan. Tapos, si Ella papasok na ng high school. Doble o tiging kahit lang dapat nang gawin. Kaya natin ko ng Diyos. Ilan ang laman ng isip ni Andres araw-araw. Habang tinatapos ang bawat gawain sa bukid, ang nasa puso niya ay hindi sarili, kundi ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Wala siyang nagkulang, kahit kita sa kanyang mga mata ang pagod na hindi maipagod. Sa bawat araw ng pagtatanim niya ng bulay, may baon siyang pag-asa. At si Aling Rosa, ang kaniyang katugang, ang siyang naglalako ng mga ito sa palengke at sa mga kapitbahay. Habang ang kanyang mga anak ay akala sa eskwela. Kasi, baka pwede mo naman kunin itong ilang mga gulay ko. Gawin lang naman to. Ibibigay ko lang sa'yo ng mura. Pangbaon lang sana ng mga bat. At pambili ng bigas. Ay, naku, Rosa. Ano bang ibabayad mo dyan? Hindi pa nga ako nakakaisundaan ngayon. Natumal sa nakakabit ka. Pero nga, kanina pa ako palibot-libot. Pero, di kahit isa, ni walang bumili. Sige, Tasing, pag-ibandayan lang muna itong mga paninat. Tsaka, ililibot dito sa kabilang kat. Baka may bumili. Sige, ingat ka. Maraming salamat. Ma'am, sir, gulay po kayo. May sayuti, malunggay, papaya. Ma'am, bili ko may gulay, ma'am. Presto po ito. Ma'am, gulay ko. Gulay ko, ma'am. Presto po ito. Ma'am, gulay po. May sayuti, talong. Ma'am, gulay po kayo, ma'am. May sayuti, talong, saging, taro po. Magkano ang malunggay? 10 pawatali. Ang konti naman ito, parang kulang sa isang lutuan. Pasensya na po, ma'am. Medyo mahal kasi ang mga bilihin ngayon. Sige na nga, pakibalot ako ng dalawa. Sige po, ma'am. 20 po lahat.
Si Ma'am 20 po. Ito ang bayad. Maraming salamat po, Ma'am. Ma'am, Sir, gulay po kayo. Ma'am, Ma'am, gulay po kayo, Ma'am. Gusto ba po yun? Ma'am, Ma'am, gulay po. May, gulay po. Sampu po isa. Sige po, Ma'am. Ito, Ma'am, 50 po lahat. Salamat po. Ma'am, Ma'am, gulay po kayo. Ma'am, Ma'am, gulay po kayo. Oh, kumusta raw sa marami ka bang benta doon? Kaunti nga lang. Palalakya po. Kulang pa pambili ng bigas at pambaro ng mga bata. Wala dito eh. Nangyari na wala pang bumibili sa akin. Hindi ko na nga alam. Medyo kapagkagod na talaga sa buhay ko. Hindi ko alam kung kaya ko ba Rosa! Ano nangyari sa'yo? Tarzan! Tulungan mo ba? Rosa! Shy? O anak, ikaw na muna ang bahala sa ugali ng kapatid mo ha. Punta pa ako pinaparin yun, may kapagamas kasi siya sa sakakailang. Sige po tayo, ako na bahala dito. Pero kayo po, hindi pa kayo kumain. Doon na ako kakain pinaparin yun anak. Isipin agahan daw, para makatipid naman tayo kahit pa paano. O siya, alis na po anak ha. Mag-ingat kayo sa eskwela. Sige po tayo, mag-ingat kayo. Sige anak, mauna na ako. Sige po. Ate, si nanay po ba gising na? Ay, isa siya na po ate. Okay lang si Ella. Halika na rito. O Ella, patay na rin na lang dito mga gulay mamaya sa baralan ha. Ikaw ba may gusto bumili sa mga guro mo? Pagdagdag ng baon natin at pambili ko ng bigas. Saan galing yung mga kulay ate? Di ba ba kasi ang panangingilaga? Plus ko yan kay Ari kasi. Naalala ko ba yung sa ibigay natin sa Oo. O siya, kumilos ka na, baka mahuli ka pa sa klase mo. Opo ate. Girls, andyan naman si Tula ko. May dalang gulay na naman. Gulay nga? Siguro ito yung ulam niya araw-araw, diba? Eh, ano naman na yung gulay? Ganas na mong bumili. Baka sakaling tumaba ka ng konti. Wow! Nasaan kaya ang ulam ko kanina? Adobo, dito lang sa'yo. Puro dapat, di ba, girls? Ano, wag mo na yung
ninyo? Oo. O siya, Ella, ako nagbibili lahat ng paninda mo, ha? Salamat po, ha? May payak niyo po. Pa? Araw-araw, dalangin Ang bigayan sa kanyang Bluetooth mode. mga kulay sa Connected. Mga matarang pamilya, mga salitang umatama sa damdamin. Pero sa likod ng lahat ng iyon, pilit pa rin siyang lumalaban. Oh, Ella, naubos ang paninda mo, Ang galing-galing mo talagang magtinda, Ella. Sa susunod na linggo, magdala ka ulit ng mga gulay, ha? Baka bilhin ulit ni Ma'am Liza. Pwede ba sa susunod na lang, ate? Bakit? Sayang din yun, pabili natin ng ulam at bigas. Baka hindi maubos ka agad ng mga isa, eh. Pinasubukan mo sa ibang guro. Hindi naman lahat sila nakabili. Malamang bibili pa rin sila. Sa susunod na lang, Ate Susan. Ano nangyari sa'yo, Ella? Pero sige, ikaw bahala. Ikaw naman yung nagdadala ng tinda. Tay, mag-games muna kayo. Tapos sabay-sabay na tayo kumain. Baka naman tayo, anak. Pahinga lang ako saglit. Sabay na po tayo, Tay. Sige na, anak. Usap pa naman ako. Pahinga lang muna ako, ha? Tay, Oo, anak. mag-break na po kami eh. Tapos wala pa ako sa silutang tintaan. Yung naipon ko kasi sa paglalabanan, hindi pa sapat eh. Sige, anak. Gagawain ko lang kuya ng paraan, ha? Kailan mo ba yan kailangan? Sa susunod na araw po, Tay. Ako rin po, Tay. Nakabagong sapatos naman. Sila na po kasi yung sa akin. Bunso, unahin mo na natin yung react mo, ha? Sa akin. Wala pa kasi tayo sa batong pera magbalik pamili ng bago, anak. Anak lagi. Sa bawat araw na lumilipas, lalong Bluetooth mode. Connected. Bluetooth mode. Connected. Magandang umaga, Paring Lloyd. Ay, magandang umaga rin, Fernandez. Umaga mo na pa siya yata. May kailangan ka ba? Susuyo sana ako, Paring Lloyd. Baka pwedeng makihiram kahit isang kilong bigas lang. Wala na kami kasing may sasain. Andre, umupo ka muna. Ay, Dre, salamat. Kuha muna ako sa loob. Paring Andres. Dre, Si Andres na naman. Magsusuyo na naman ng bigas. Sinasabi ko sa'yo, konti na nga lang yung bigas natin tapos ipapahiram mo pa. Kawawa naman yung tao, Marites. Ba't isa na lang siya nagpapalagay ng mga anak niya? Bahala ka dyan. Sinasabi ko sa'yo, may utang pa yan. 5 kilo pa yun. Hanggang ngayon wala pa rin.
Paling beses na tumarites. Pangako. Bahala ka! Puro ka na lang pangako! Pre, Maraming salamat pa rin, Roy. pasensya na at pang lang pinakikira sa amin. Hindi talaga kita makakalimutan pa rin, Roy. Maraming salamat. Ayos lang yan, pre. Alam ko naman kung gaano ka nagsusumikap. Sige, paring Roy. Pagkanan ko ha. Sige pa rin, Andres. Hindi palaging bukas ang pinto ng mundo para sa mga tulad ni Maritas. May mga pagkakataon talaga na ang dignidad ay kailangang ipagtalit pansamantala sa pamilya. Alang-alang sa laman ng sikmura. Pero minsan, may kabutihang loob pa rin handang umunawa. At kahit paulit-ulit, kahit na masakit, muling natahak si mga Diyos sa daang iyon para sa kanyang mga anak. O anak, sige na pala. Hindi na kayo, kumain na tayo. Wala na po ba tayong ibang ulam, Tay? Tuyo na naman. Ella, huwag mo nang hanapin ang wala. Kung ano ang nakalasa, yan lang ang meron. Pasensya na anak ha. Pag nakasweldo na, bili rin tayo ng sarap na pagkain. Matapos sa pagkahan, agad na lumabas si mga Diyos upang humanap ng paraan. Hindi para sa sarili at sige upang mapunan ang ulang sa proyekto ni Susan. Unang pinuntahan niya ang tindahan ng kanilang kapitbahay. Ngunit sa halip na tulong, ang tumambad sa kanya ay kay haba-habang litanya. Magandang umaga. Pamela na. Oh, Andres. Ano yun? Pwede sana mamutang ako kay 300 lang. Nagdagan sana sa proyekto ni Susan. Ano?